Whispers in Our Voice. Napabuntong hininga ko habang pinagmamasdan sa Danica na nakaupo sa maliit niyang vanity mirror. Focus siya sa paglalagay ng kulay sa mapula na niyang labi. Nakasuot na siya ng uniforme niya ngayon at nag-aayos na lang ng mukha para ready nang pumasok. Maaga ang pasok niya ngayong araw at ihahatid ko siya sa school. Bagay na bagay talaga sa kanya ang uniform niya at sa tuwing suot niya ito ay hindi ko maiwasang mag-init. Bumabalik sa alaala ko nang angkinin ko siya sa bahay, suot ang uniforme niya. Yun na ata ang pinakamainit na sex experience ko at gusto ko lang maulit iyon. Mainit naman lagi ang pagtatalik naming dalawa. Hindi ako makaramdam ng kasawaan sa kanya. Hindi gaya ng ibang babaeng dumaan sa buhay ko. Ibang pakiramdam ko kapag katalik siya. Para akong nakadroga, nakaka-addict. Pumugot ako ng malalim na hininga at pumikit ng mariin. Sinilip ko ang harapan ng pantalon kong may namumukol na. Ganitong epekto niya sa akin. I'm done. Let's go. Bumalik ang tingin ko kay Danica na tapos na mag-ayos ng muka. Malinis nang nakatali pataas ang kanyang mahaba at itim na buhok. Isinukbit na niya sa balikat ang shoulder bag. Ngumisi ako. Ang ganda-ganda talaga ng baby ko. Kaya nga lagi ko na siyang inihahatid sundo para mabantayan siya. Kahit alam na ng buong school nila na may asawa na siya, ay alam kong may mga lalaki pa ring kaedaran niya ang pumaporma sa kanya. O bakit? Tanong ni Danica nang mapansing titig na titig ako sa kanya. You're so pretty, baby. Ngumiti siya at lumapit sa akin. Tumaas ang isang kamay niya, tinaplos ang pisngi ko. Ikaw din po. Sobrang gwapo mo din. Kumislot ang puso ko sa sinabi niya. Bukal na bukal talaga. Siyang sabihin ang mga gusto niyang sabihin. Hindi siya nahihiya. Sana hindi siya magbago. Really? Gwapo ako? Hindi ba masagwa ang itsura ko para sa isang teenager na gaya mo? Minsan hindi ko maiwasang makaramdam ng insecurities. Bata pa si Danica, teenager pa siya. Ang mga teenager na gaya niya ay karaniwang mas gusto ang mga kaedad nila. Pero iba si Danica. Sa akin siya nagkagusto na mahigit 10 taon ang tanda sa kanya. Hindi masagwang itsura mo, no? Ikaw kaya ang pinakagwapong lalaki na nakita ko. Para kang international model na nakikita ko sa internet. Ang angas pa ng dating mo sa buhok mo at sa balbas at bigote mo. Napangisi ako at napakagatlabi. Hindi ko mapangalanan ang kakaibang tuwang nararamdaman ko. Ito yata yung sinasabi nilang kilig. Di mo ba gusto yung Malaboy group ang datingan? Yun ang uso ngayon, di ba? At yun ang gustong-gusto ng mga teenager na gaya mo. Ngumuso siya. Dati, sila ang mga gusto ko. Pero na makita kita, ikaw nang gusto ko. Gustong gusto ko. Ibig sabihin mga kagaya ko na maangas ang dating gusto mo? Tumango siya. Pinasil ko ng marahan ang baba niya. Basta ako lang ang gusto mo at wala nang iba, okay? Oo naman. Yumakap siya sa bewang ko, tumingala sa akin. May matamis siyang ngiti sa labi. Dinampian ko siya ng halik sa noo, ilong at labi. Let's go? Baka malit ka na. Umiwalay na siya ng yakap sa akin. Hinawakan ko naman ang kamay niya. Baka kapag nagtagal pa ang lambingan namin ay hindi ko na mapigilan ang sarili ko't maliit pa siya ng tuluyan. Or worse, hindi na makapasok. Lumabas na kami ng kwarto at nagpaalam kay Tayberto na nasa kusina at nagtitimpla ng kape. Paglabas namin ng bahay ay sakto naman paparating si Sarah. Sinasabay ko na rin siya sa paghatid. Sa uwian naman ay minsan lang siya sumasabay sa amin. Sa gitna ng biyahe ay maingay ang dalawa. May pinag-uusapan sila na hindi ako makarelate kaya nakikinig na lang ako at naiiling. Sasabat lang ako kapag tatanungin ni Danica. Mahirap makipagsabayan sa usapan nila pero enjoy naman akong pakinggan sila dahil parehas silang madaldal, lalo na sa Danica. Sa kwentuhan nila tungkol sa mga bagay-bagay ay lalo ko nakikilala sa Danica. Sa mga bagay na gusto niya, artistang paborito niya, singer at kung ano-ano pa. Pagdating sa school nila ay inabutan ko ng 5,000 si Danica. Ano yan? Kunot noong tanong niya habang nakatingin sa pera. Baon mo ngayong araw? Namilog ang mata niya. 5,000 baon ko lang ngayong araw? Laki naman yan. Hindi na Alvin. May pera pa naman ako bigay ni tatay. Tanggi niya. Bigay iyon ni Tayberto. Ito na may bigay ko, kaya tanggapin mo na. Umiling-iling siya. Hindi na talaga Alvin. May pera pa talaga ako. Wala akong pakialam kung may pera ka pa.
Tanggapin mo na, kung hindi magagalit ako sa'yo. Kunwaring banta ko. Ngumuso naman siya at wala nang nagawa kundi tanggapin ang pera. Ngumiti naman ako at kinabig siya sa batok, sabay dampi ng halik sa akin niyang labi. Namilog naman ang mata niya at agad na inilayo ang mukhang namumula. Nakakahiya kay Sarah, Alvin. Anas niya at tumingin kay Sarah na bumungis-ngis lang. Ayos lang, girl. Nakakakilig nga kayong panoorin ni Boss Alvin eh. Bagay na bagay kayo. Para kayong mga bidang nababasa ko sa mga stories sa online na age gap ang genre. Nakakakilig. Lalong namula ang mukha ni Danica sa sinabi ni Sarah. Napangisi naman ako. Dahil natuwa ako kay Sarah ay inabutan ko siya na 1,000. Tuwang-tuwa natin ang niya ito at nagpasalamat. Bababa na kami. 15 minutes na lang. Mag-start na ang klase namin. Paalam ni Danica. Okay, take care baby. Susunduin na lang kita mamaya. Dumukwang siya at inalikan ako sa pisngi. Saka niya binuksan ang pinto at bumaba na. Danica's personal voice. Grabe girl, big time talaga si Boss Alvin. Ang galante niya sa'yo 5,000 baon mo lang sa isang araw. Tapos binigyan niya pa ako ng 1,000. Dagdag allowance din to. Tuwang-tuwang sabi ni Sarah. Hindi ko naman gagastusin yun, no? Iipunin ko yun. Lahat ng binibigay na pera ni Alvin ay iniipon ko sa alkansya. Inilalagay ko sa ilalim ng closet ko. Bakit iipunin mo pa? Hindi mo na lang ibili ng mga bagay na gusto mong bilhin. Wala na akong ibang bagay na gustong bilhin, kaya iipunin ko na lang iyon. Baka mangailangan din ako balang araw, at least may pagkukunan ako. Sus, sa yaman ni Boss Alvin na asawa mo, hindi ka magigipit, no? Kahit na, hindi tayo makakasiguro, no? Mainam na yung handa. Ay, bahala ka na nga. Pero mo naman yan eh. Basta ako, hindi ko na po problemahin ang allowance ko ngayong buong linggo. Salamat talaga kay Boss Alvin. Sana'y humaba pa ang buhay niya ng bongga. Natuwa na lang ako sa kanya at kumapit sa braso niya. Tara na nga. Yaya ko sa akin niya. Kalipas ang 1 buwan ay magaling na si tatay. Nakabalik na rin siya sa trabaho niya sa site. Umuusad pa rin ang kaso laban kay Mang Tero pero malapit na rin siyang mahatulan. Gaya ng sabi ko noon ay namatay na rin ang chismis sa akin. Nanawa rin sila. Ang buhay asawa ko naman ay parang normal na lang pero masaya at punong-puno ng kilig. Makalipas ang 1 buwan ay magaling na si tatay. Nakabalik na rin siya sa trabaho niya sa site. Umuusad pa rin ang kaso laban kay Mang Tero pero malapit na rin siyang mahatulan. Gaya ng sabi ko noon ay namatay na rin ang chismis sa akin. Nanawa din sila. Ang buhay asawa ko naman ay parang normal na lang pero masaya at punong-puno ng kilig. Lagi akong pinapasaya ni Alvin lalo na sa gabi. Active kami ni Alvin sa sex. Lahat na yata ng posisyon ay nagawa na namin. Ayon kasi sa nabasa ko tungkol sa sex life ng mag-asawa, dapat daw panatilihing lagi mainit at mag-explore para hindi manawa sa isa't isa. Kaya lahat ng gusto ni Alvin sa kamay sinasabayan ko. Kaya ang ending, lagi siyang sweet sa akin. Lalong naging sweet pa nga. Swerte namang hindi ako nabubuntis dahil lagi siyang sa labas, nagpapalabas. 1 beses lang siyang nagpalabas sa loob ko noong unang beses na nag-sex kami. Kumuha na ako ng damit pambahay sa drawer at nagbihis na. Ako palang mag-isa dito sa bahay. Sinundo lang ako ni Alvin sa school at hinatid dito sa bahay at bumalik din sa site. Sabay na silang uuwi ni tatay mamaya. Sa tingin ko, oras na para magbukod na kayong dalawa. Halos sabay kaming napatingin ni Alvin kay tatay. Nasa gitna kami ng hapunan. Bakit po tay? Kunot nung tanong ko. Tumigil naman sa pagsubo si tatay at tumingin sa amin ni Alvin. Pati si Alvin ay napatigil din sa pagsubo. Nakikita ko maganda ang samahan yung dalawa. Masaya ako sa nakikita kong pag-aalaga mo sa nag-iisa kong anak, Alvin. Kaya pumapayag na akong itira mo siya sa bahay mo. Nahigit ko ang hininga sa sinabi ni tatay at napatingin ako kay Alvin na nakangiti. Salamat po tay Berto pero pwede rin naman ho kayong tumira sa bahay. Marami hong bakanteng kwarto doon. Alok ni Alvin. Ko, bakit pa ako makikitira sa inyo may bahay naman ako. Siguro idadalaw-dalaw na lang ako sa inyo. Natatuwang sabi ni tatay at sumubo na ulit ng pagkain. Kayo po ang bahala, tay Berto. Basta, welcome na welcome ho kayo sa bahay ko. Bumaling ako kay Alvin.
Titira na ba tayo sa bahay mo? Tumingin siya sa akin at ngumiti. Bahay natin, baby. Bahay mo na rin iyon and yes, titira na tayo doon. Ngumiti ako sa kanya. Magkahalong saya at lungkot ang nararamdaman ko. Masaya dahil bubukod na kami ni Alvin at titira na ako sa bahay niya. Malungkot dahil may iwan dito sa bahay si tatay. Tay, dalasan niyo po ang dalaw ha. Mamimiss ko po kayo. Sus, nagpapabebe ang prinsesa ko. Ginusto mo yan, di ba? Ganoon talaga. Kapag nag-asawa ka, doon ka natitira sa asawa mo. Bahagya naman tumawa si Alvin. Ngumuso ako. Pero sabi ni Alvin, pwede daw kayong tumira sa bahay niya eh. Doon na lang po kaya kayo. Hindi pwede anak. Paano naman tong bahay natin? At isa pa, mas maganda yung kayong dalawa lang mag-asawa magkasama sa bahay. Para matuto kayong dalawa. Lalo ka na. Para masanay ka na rin na hindi habang buhay inasa tabi mo ko. Pero kahit na anong oras na kailangan mo ko, syempre pupuntahan kita. Nakaramdam ako ng lungkot sa sinabi ni tatay at luminaw sa akin na isang bagay. May bago na akong buhay. Yun ay ang buhay may asawa. Ang buhay ko ay hindi na kagaya ng dati. May responsibilidad na ako ngayon bilang may asawa. Opo tay, naintindihan ko po. Mabuti naman anak. Bumaling naman ako kay Alvin. Nakatingin siya sa akin at dinampian ako ng halik sa sentido. Don't worry baby. Aalagaan pa rin naman kita kahit nandoon na tayo sa bahay. Walang magbabago. Ngumiti ako sa kanya at tumango. Maayos kong sinasalansan ang mga nakatupi kong damit sa walk-in closet. Ang sosyal nitong kwarto niya, may sariling room para sa walk-in closet. Dito nakalagay ang lahat ng personal na gamit niya, gaya ng mga damit, accessories, bags, sapatos. Magkasama na mga gamit namin dito. May inilaan siyang paglalagyan ng mga gamit ko. Maayos ko rin itinupi ang mga damit niyang nagulo. Yung mga damit niya sa bahay ay hindi na niya dinala dito at hinayaan na lang doon dahil uuwi pa rin naman daw kami doon paminsan-minsan. Ako naman ay kalahati lang ng mga damit ko ang dinala ko at syempre ang school uniform ko. Ang sabi ni Alvin ay ipag-shopping niya raw ako sa linggo. Kalilipat lang namin ngayong araw at simula sa araw na ito ay dito na ako titira. Baby, hayaan mo na ang kasambahay na mag-ayos niyan. Untag sa akin ni Alvin, nalingon ko siya. Nakasandal ang balikat niya sa hamba ng pinto ng walk-in closet room. Hindi na, kaya ko na to. Saka mga gamit natin ito kaya dapat lang na ako mag-ayos. Sabi ko at muling ibinalik ang atensyon sa ginagawa. Naramdaman ko naman ang paglapit niya sa akin. Niyakap niya ako mula sa likuran at hinalik-halikan ako sa buhok, balikat at pisngi. Sobrang dedicated naman ang misis ko. Siningot-singot pa niya ang leeg ko. Nakaramdam naman ako ng kiliti dahil sa pagkiskis ng balbas at bigote niya. Siyempre, bilang asawa mo, tungkulin kong ayusin ang mga gamit mo. Napatili ako nang panggigilan niya ako ng halik sa leeg. Napapahagikik na rin ako dahil nakikiliti ako sa balbas at bigote niya. Pakis ako, baby ko. Parang batang ungot niya. Mapupungay pa ang kanyang mga mata. Tumingkayad naman ako at dinampian ng halik ang nakausling nguso niya. With matching tunog pa. Pero mukhang hindi pa siya kontento dahil umirit pa kaya maraming matunog na halik ang ibinigay ko. More pa baby ko. Hirit na naman niya. Natatawang pinisil ko na ang uso niya. Para ka naman baby. Baby mo ko? Yap, baby din kita. Baby gurang. Saad ko sabay hagikik. Tumaas ang kilay niya at ngumisi. Baby gurang pala ha? Napatili ako na bigla niya akong buhatin na parang sako ng bigas. Pinisil at pinalo niya pa ang pang-upo ko. Bilang ganti ko naman ay inabot ko rin ang mabilog na pang-upo niya at pinisil din iyon na ikinatawa niya ng malakas. Lumabas siya ng walk-in closet room. Buhat pa rin ako. Pag lapit sa kama ay inihagas niya ako sa gitna. Malambot ang kama kaya tumalbog lang ako. Tatawa-tawang akmang babangon ako pero mabilis niya akong dinaganan. Kinuha niya ang dalawang kamay ko at itinaas sa may ulunan ko. Hindi na ako makagalaw. Paano ba naman ako makakagalaw eh? Nakadagaan na sa akin ang malapadar niyang katawan na matigas pa. Mabuti na lang at malambot ang kama kaya hindi ko masyadong iniinda ang mabigat niyang katawan. Bumaba ang mukha niya at sinakop ang labi ko. Pumikit naman ako tumugon sa masuyo niyang halik. Pero wala pa yata isang minuto,
Na magkahinang ang labi namin ay parehas kaming natigilan ng may kumatok. Sir Alvin, luto na po ang pananghalian. Nagkatinginan kami ni Alvin kasabay noon ang pagtunog ng tiyan ko. Naginit ang mukha ko nang tumawa siya. Mukhang gutom na ang alaga mo sa tiyan, baby ko ah. Mumuso ako. Kain na tayo, gutom na ako. Muli siyang tumawa at bumangon na. Inila na rin niya ako pabangon. Alright, kain na tayo at mamaya. Ikaw naman ang kakainin ko. Pilyo niyang sabi sa huli. Naginit naman ang pisngi ko. Nakaramdam ako ng pananabik sa sinabi niya. Ngumisi siya at kinuha ang kamay ko, sabay lagay sa harapan ng pantalon niya. Napasingap ako ng makapang matigas niyang bukol doon. Kanina pa baby, pero kain muna tayo para may energy ka. Lalong nag-init ang mukha ko sa sinabi niya. Tinawanan lang niya ako at pinisil ang namumula kong pisngi. Sabay na kaming lumabas ng kwarto na magkahawak ang kamay. Kailan naman ako pwede makapasyal dyan sa bahay niyo ni Boss Alvin? Di kapag wala tayong pasok, sa Sabado o kaya sa Linggo. Wow, excited na ako makita ang bahay niyo ni Boss Alvin. May swimming pool ba dyan? Natawa ako. Hindi naman obvious na excited na nga siyang pumunta dito sa bahay. Kanina pa siya sa school, ungot na mamasyal dito. Oo, kapag nagpunta ka dito, magdala ka ng pamalit at swimsuit. Magsuswimming tayo. Wow, I'm super excited. Bibili na ako ng swimsuit sa bayan. Kasana natin sa Friday yung pasyal ko dyan. Total naman half day lang tayo nun eh. Pwedeng sumabay na ako sa'yo pa uwi. At kung pwede rin dyan na ako mag-overnight. Sige na girl. Oo na. Pero magpapaalam muna ako kay Alvin. Natatawang sabi ko. Kahit na ba sinabi ni Alvin na pwede kong gawin ang kahit na anong gusto ko dito sa bahay, ay magpapaalam pa rin ako sa kanya bilang respeto. Yun ang turo sa akin ni tatay. Sure, sigurado naman papayag si Boss Alvin. Ikaw pa? Basta, magpapaalam muna ako tapos sasabihin kita agad. Sige be, wait ko yan. Pagkatapos ng kulitan namin ni Sarah sa cellphone ay nagpaalam na kami sa isa't isa. Nakaramdam ako ng uhaw kaya lumabas muna ako ng kwarto at bumaba sa hagdan. Kakahatid lang sa akin dito ni Alvin galing sa school at bumalik na din siya sa site. Mamayang mga alas 7 pa ng gabi ang uwi niya. Ihintayin ko siya at sabay kaming maghahapunan. Namimiss ko na si tatay. 3 araw pa lang ako dito sa bahay ni Alvin at medyo namamahi pa ako pero masasanay din ako. Mamaya i-video call ko si tatay. Dumiretso na ako ng kusina pero napahinto ako nang marinig ang usapan ng mga kasambahay. Maganda rin naman si Ma'am Danica. Mabait po siya at malambing. Ani Ate Ophelia na naghihiwa ng gulay. Oo nga po manang. Kung tutusin mas maganda pa siya kay Ma'am Rowena. Ang puti-puti niya. Parang singkapas ang puti niya at makinis pa. Dugtong pa ni Ate Elena na nasa harap naman ng lababo. Mas maganda pa rin si Rowena. Morena at Pilipinang-Pilipina. Mas bagay sila ni Alvin. Saka sobrang bata pa niyang sa Danica. Ano namang alam niyan sa buhay? Nag-aaral pa siya. Nakita niyo naman para siyang baby kung ituring ni Alvin. Kulang na nga lang lagyan siya ng bimpo sa likod. Napakagatlabi ako sa sinabi ni Manang Salve. Sumandal ako sa pader. May pinong kirot sa puso ko dahil mukhang hindi niya ako gusto para kay Alvin. Malambing si Sir Alvin kay Ma'am Danica, Manang. Nakakakilig nga eh, dahil hindi naman siya ganoon kalambing kay Ma'am Rowena. Aba syempre, hindi na bata si Rowena. Matured na babae siya at kaya niyang dalhin ang sarili niya. Independent din siyang babae. Hindi gaya ni Danica na sobrang bata pa at wala pang alam sa buhay. Hindi ko na natiis sa mga sinasabi ni Manang Salve. Bumalik na lang ako sa kwarto. Nawala na rin naman ang pagkauhaw ko. Alvin's Personable Voice. Bumuntong hininga ko. Tapos na ang lahat sa amin ni Rowena. Oo? Sigurado ka na ba dyan? We know how much you love Rowena, pare. At kahit kinakasama mo na ngayon ang baby mo, alam namin hindi pa rin nabubura ang pagmamahal mo kay Rowena. Sa 5 taon niyong magkarelasyon, hindi siya ganoon kadaling burahin dyan sa puso mo. Ani Benji, nasa nang iyon na naman ni Anthony. Nangingising umiling-iling ako. I know, hindi ganoon kadaling mabubura sa puso ko si Rowena pero ang nararamdaman ko sa kanya malaki na ang ipinagbago. Dahil sa baby mo? Tanong ni Anthony. Hindi ako sumagot at nagkibit balikat lang. Ang tanong ni Anthony ay siya ring sagot.
Nalagay ko na sa folder ang contract na pinapirmahan ko kay Benji at tumayo na. Mauna na ako sa inyo mga pare. Naghihintay na sa bahay si Danica. Paalam ko sa kanila. Natigilan naman ang dalawa. Sa bahay mo na nakatira si Danica? Tila hindi makapaniwalang tanong ni Raymond. Oo. Umawang ang labi ng dalawa. Hindi ko na sila pinansin na tumalikod na. Kailangan ko nang umuwi dahil naghihintay sa akin si Danica. Siguradong nagtitiis na siya ng gutom ngayon para sa akin. Danica's personal voice. I'm home. Napalingon ako sa pinto nang marinig ang malaking boses ni Alvin. Ngumiti ako at tumayo mula sa pagkakaupo sa couch. Agad ako lumapit sa kanya at yumakap sa kanyang batok. Hinapit naman niya ako sa bewang at dinampi-dampian ng maririing halik sa labi. Miss mo na ako agad? Natatawang anya. Ngumuso naman ako at tumango habang titig na titig sa gwapo niyang mukha. Kahit maghapon siya sa site at naarawan, mabango pa rin siya. Kanina nang marinig ko ang usapan ng mga kasambahay at ni Manang Salve ay nakaramdam ako ng lungkot at bigla ko siyang na-miss kaya hindi na ako nakatiis at tinawagan siya. Ay, wawa naman ang baby ko. Miss na pala ako. Ginaya pa niya ang pagnguso ko. Sinamaan ko naman siya ng tingin na ikinangisi lang niya. Sabi mo 7:00 nandito ka na sa bahay. Mag-8 na kaya? Tumawa siya at pinisil ang baba. Ang strict naman na baby ko. Sorry, hindi ko na malayan ng oras. Puro daldal kasi si Benji at Anthony kaya ang tagal nilang pirmahan ng kontrata. Paliwanag niya. Ngumiti ako. Okay na po, huwag ka na magpaliwanag. Kain na lang tayo. Gutom na ako eh. Baby naman kasi, pwede namang mauna ka nang kumain. Hinintay mo pa talaga ako. Sanay na ako sabay tayong kumain eh. At isa pa, hindi na ako makakakain mag-isa. May ilang lang ako kay Manang Salve at kay Ate Ofelia at Ate Elena. Fine, kain na tayo. Baka sobrang gutom mo. Kainin mo ko. Natatawang sabi niya. Ngumisi naman ako. Hindi malabong mangyari iyon. Mukhang ang sarap-sarap po pa naman ngayon. Piliyang kumagat labi ako at nangaakit na tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Kahit kararating lang niya at wala pang shower ay mabango pa rin siya. Gustong gusto ko yung natural niyang amoy. Lalaking lalaki. Kumagat labi siya at ngumiti. Nagliwanag ang kislap ng kanyang mata. Mamaya mo na ako kainin baby. Kumain muna tayo sa baba. Inilapag niya ang bag at ang folder na dala niya sa couch na inupuan ko kanina at magkahawak kamay na kaming lumabas ng kwarto. Ako na Alvin. Pigil ko kay Alvin ang kunin niya ang bandehado ng kanin. Akmang kukunin ko yun sa kanya pero inrayo lang niya ang bandehado. Ako na baby. Stay put ka lang dyan. Ngumuso ko, tinayaan na lang siyang lagyan ng kanin ang plato ko. Ako dapat ang gumagawa niyan dahil asawa mo ko. Tapos ikaw, kakauwi mo lang galing trabaho. Para ka rin sa tatay eh. Binibaby ako lagi. Kunwaring himoto ko. Pero totoo naman na lagi niya akong binibaby. Mas malala pa siya kay tatay. Nangako ako sa tatay mo na alagaan kita. Higit pa sa pag-aalaga niya sa'yo. Nakangising sambit niya at nilagyan naman ako ng sabaw ng nilagang baka sa mangkok. Alam ko yun pero hayaan mo rin naman akong alagaan ka. Tumawa siya. Oo na, mamaya sa kwarto. Magpapababy din ako sa'yo. Anya at pilyong kumindat. Naginit ang pisngi ko. Ibang pagpapababy ang gusto niya at parang excited na ako. Ano ba yan? Kung saan naman lumilipad ang isip ko. Makakain na nga lang? Parehas kami maganang kumakain ni Alvin. Asikaso pa rin niya ako. Pinagbalat pa nga niya ako ng hipon kahit anong saway ko sa kanya. Hindi siya nagpapasaway kaya hinayaan ko na lang. Tama nga ang sabi nila, matigas ang ulo ng mga matatanda. Tahimik ako napahagikik sa naisip. Masarap magluto si Manang Salve. Yun lang ang masasabi ko. Ngayong kasama ko si Alvin ay nawaglit sa isipan ko ang mga narinig ko kanina. Ang importante sa akin ngayon ay kasama ko si Alvin. Kumusta naman ang trabaho sa site, iyo? Tanong ni Manang Salve paglapag niya ng dessert sa mesa. Isa yung strawberry shortcake, fruit salad. Ayos naman ho, Manang. Malapit na kami sa kalahati. Sagot ni Alvin na nilagyan ako sa platito ng dessert. Nakatingin naman sa ginagawa niya si Manang Salve. Nahiya ako kaya kinuha ko na ang platito ko. Mabuti naman kung ganoon. Baka ikaw ay masyadong nagpapakapagod iyo at nagpapalipas ng gutom sa trabaho.
Naku, baka umatake na naman ang ulcer mo. Napasingap ako sa sinabi ni Manang Salve at tumingin ako kay Alvin. May ulcer ka? Nag-aalalang tanong ko. Bakit hindi ko alam? Bakit hindi niya sinabi? Ngumisi si Alvin. Matagal na yun, baby. 2 years ago pa. Kasagsagan iyon ng sobrang busy ako kaya nakakalimutan ko ng kumain. Pero ngayon hindi na ako nagpapalipas ng gutom. Ngumuso ako. Mabuti naman. At simula bukas na tanghali, tatawag na ako sa'yo lagi para i-check ko kung kumain ka na. Tumawa siya. Gusto ko yan, baby. Inabot niya ang pisngi ko at pinisil. Kumutsara naman ako ng dessert at iniumang sa bibig niya. Isinubo naman niya ito at kinain. Napanguwi naman siya dahil matamis. Tinawanan ko lang siya. Tumikim si Manang Salve. Sa kusina na muna ako. Ngumiti ako kay Manang Salve. Salamat po sa dessert, Manang. Tipid lang na ngumiti si Manang Salve at tumango. Napapitlag ako nang tumunog ang cellphone ko. Nagbe-video call si tatay. Sinuwipe ko ang green button at rumihistro mukha ni tatay. Nag-init ang dibdib ko at parang gusto kong umiyak nang makita siya. Miss ko na siya. Musta ka na, anak? Ayos lang po, tay. Katatapos lang po namin magapunan ni Alvin. Dumikit sa akin si Alvin at binati niya sa tatay. Bakit parang late na yata kayong magapunan? Kauwi ko lang ho kasi, Tay Berto. Galing ho ako sa bahay ni Benji at nagpapirma ng kontrata. Paliwanag ni Alvin. Tumango-tango naman si tatay at kung ano-ano pa ang tinanong sa akin. Halatang miss niya din ako. Inibitahan niya siya ni Alvin na pumunta dito sa bahay. Pumayag naman siya at bukas ay dadaan siya dito sa bahay. Nagtagal pa ng ilang minuto ang pag-uusap namin ni tatay. Hindi naman umaalis sa tabi ko si Alvin at minsan ay sila ang magkausap ni tatay. Tumayo ako na makitang wala ng tubig sa pitsil. Nag-excuse muna ako kay tatay at iniwan ang cellphone kay Alvin. Total, sila naman na nag-uusap tungkol sa trabaho. Dinampot ko ang pitsil at lumabas ng komedor pero hindi pa ako nakakapasok ng kusina ay narinig ko ang boses ni Manang Salve. Masyadong siyang binibaby ni Alvin. Kulang na lang subuan siya. Dapat sa kanya tinuturuan ng mga gawain bahay para matuto, gaya ng pagluluto. Sa itsura niya mukhang hindi siya marunong. Kita niyo naman, maganda ang mga daliri at malambot ang mga kamay. Ganoon naman po diba mga anak mayaman? Malalambot ang mga kamay dahil walang ginagawa. Ani Ate Elena.